Nang dahil umano sa upos ng sigarilyo, 30 pamilya ang nasunugan sa Cebu City. Patay naman ang isang binatilyong nakitulog lang sa bahay ng kanyang kaklase. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nakatayo sa bubong ang pamilyang yan habang nilalabo ng apoy ang mga bahay sa Barangay Dulo, Fatima, Cebu City, linggo ng madaling araw. Hindi sila makababa sa laki ng apoy. Maya-maya, inihagis ng tatay ang anak sa mga nasa baba. Kalaunan, may mga nakapag-abot na ng hagdan sa mag-anak at isa-isa na silang nakababa. Di na kami makababa kasi ang init na talaga sa silong namin. Bumalik kami sa itaas sa third floor. Dumaan kami sa bintana at doon kami dumaan sa mga bubong hanggang makarating kami doon sa building. Sa kasagsagan ng pag-apula ng apoy, isang lalaki ang inaresto matapos nitong batuhin ang fire truck na tumulong sa pag-apula ng sunog. Ayon sa BFP, nagalit umano ang lalaki dahil hindi inunang apulahin ang sunog sa kanyang bahay. Tumagal ng 1 oras bago nagdeklara ng fire out, pero isang bangkay ang tumambad mula sa bahay kung saan umano nagsimula ang apoy. Kinilala ang biktimang si Redford Ray Cahan, 13 anyos. Ayon sa kanyang ina, nakikitulog lang ang anak sa kanyang kaklase sa lugar na magkasunog. Ang naramdaman ko, sobrang sakit. Sinabi ko nga sa sarili ko, sana ako na lang. Kasi matanda naman ako, sir. Anak ko batang-bata pa man. Ayon sa may-ari ng bahay na pinagmulan umano ng apoy, posibleng upos ng sigarilyo na itinapon sa mga tambak ng kahoy ang mitsa. Higit 20 bahay ang nasunog. Umabot sa halos 1 milyong piso ang halaga ng pinsala. Nanunuluyan ngayon sa evacuation center ng Barangay Hall ang nasa 30 pamilya. Nagbabalita mula sa frontline. John Aroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.